sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, salitan umanong hinalay ng 3 suspect ang isang babaeng 16 anyos sa Maynila. Ang mga suspect, mga grade 12 na estudyanteng kaeskwela ng biktima. Saksi, si Nico Wahe. Kulungan ng bagsak ng 3 lalaking grade 12 student matapos umanong pagsamantalahan ng kaeskwela sa Baseco sa Maynila. Ang biktima, 16 anyos na babaeng grade 11 student. Ayon sa Baseco Police, kachat ng biktima ang isa sa mga suspect na nagyaya umano ng inuman. Nag-start to sila ng around 11 p.m. April 6. And then natapos ng mga around 2 o'clock, approximately 2 o'clock in the morning. Sa kwento ng ating biktima, nakatulog daw siya sa sobrang kalasingan. Nalimpungatan na lang daw ito nang maramdamang may humahalik sa kanya habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Salitan daw siyang hinalay ng mga sospek. Nang mapansing tulog na ang mga sospek dahil sa kalasingan, ay dito na raw tumakas ang biktima. Nagising po itong ating biktima kung saan po ang ginawa niya, umalis siya sa place of incident po kung saan nagpunta siya sa kanyang kaibigan. Sa bahay ng kaibigan na siya natunto ng kanyang nanay, saka sila nagsumbong sa pulis. Agad nahuli ang mga sospek matapos magkasa ng follow-up operations. Tumanggi magpaliwanag ang mga sospek na nakakulong ngayon sa Baseco Police Station dahil sa kasong rape. Bakit niyo po nagawa ito? Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, kasalukuyang nasusunog ang isang bahay at isang junk shop sa Taguig City. Nahihirapan makapasok ang mga bombero sa loob dahil sa mga tambak na gamit. Gumagamit na ang mga bombero ng kemikal na inihahalo sa tubig para makontrol ang apoy. Problema sa kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog na kumite sa mag-asawa at kanilang 2 anak sa Las Piñas. Saksi, si Bea Pinla. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City pasado 1:30 ng madaling araw. Nasunog ang 3 palapag na residential building. Nahirapan pa sa pag-apula ng apoy ang mga bumbero. Mapapansin po natin dito, napakasikip. Talagang pinipilit lang natin na ipasok yung mga fire trucks natin. Naapula rin ang sunog matapos ang 1 oras. Pero 4 na miyembro ng isang pamilya ang namatay matapos matrap sa loob. Ang padre de pamilya na edad 38, misis niyang edad 35, at ang 2 nilang anak na babae na 17 at 3 taong gulang. Yung mag-iina po ay doon natutulog sa mezzanine. Bumagsak po yung mezzanine hanggang 2nd floor. So magkakasama-sama po yung mag-iina. Yung ama naman po ay natagpuan sa malapit po sa kusina. Base sa investigasyon ng mga otoridad, problema sa kuryente ang isa sa tinitignang sanhi ng sunog. Tinatayang aabot sa halos 600,000 piso ang halaga ng pinsala. Nabulabog din ang sunog ang isang imbakan ng gasolina sa Malasiki, Pangasinan. Dali-dali akong pumunta niyan. Pag kung mayroon nga, inaapula namin. Nadamay ang 2 katabing bahay habang 3 ang naiulat na sugatan. Upon arrival po natin and assessment, nagtawag na po agad tayo ng augmentation kasi malakas nga po yung ano. Tapos may mga pagsapog. Umabot sa 2nd alarma ang sunog. Mahigit 30 bahay naman ang nasunog sa Cebu City. 8 iba pang bahay ang naiulat na partially damaged. Mabilis na kumalat ang apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga bahay. Dahil sa kitid ng daan papunta sa mga nasusunog na bahay, kinailangang pagdugtungin ng mga bombero ang fire hose para maabot ang mga ito. Nagdali-dali na lang may gawas para safe mi ba? Ayon sa Cebu City Social Welfare Office, umabot sa mahigit 60 pamilya ang apektado. 5 establishmento naman ang natupok kahapon sa Buluan, Maguindanao del Sur. Dahil sa lakas ng hangin at gawa sa light materials ang dikit-dikit na mga gusali, mabilis na kumalat ang apoy.
tulong-tulong sa pag-apula rito ang mga bombero mula sa magkakaibang bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Matinding init ang naranasan sa ilang lugar ngayong araw at ayon po sa Pag-asa, 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na naitala sa Verac, Catanduanes. Nasa danger level din ang heat index sa 11 pang lugar sa bansa. Asahan pa rin aabot sa danger category ang damang init bukas sa ilang lugar sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan at Mindanao simula bukas ng umaga. At posible pa yung lumakas sa hapon kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May tsansa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan bukas sa Metro Manila. Sumuko sa mga otoridad ang isang miyembro umano ng criminal group na sangkot sa pagpatay at pagdukot. Kinupis ka rin ang matataas na kalibre ng armas. Saksi si John Consul. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa bundok na ito sa Libon, Albay, sinimulan ng NBI Bicol ang paghukay sa isang mabanging bahagi ng bundok. Nilagay pa nila sa drum. Sa loob ng isang binaong plastic drum, na-recover ang ilang M16 at mga magazine na puno ng bala. Sige po. Ayan po ha, picture lang po nito. Sa dingding at sahig ng bahay na ito, nasunod na pinuntahan ng NBI sa Libon, Albay, tumambad naman ang mas maraming bilang ng high-powered firearm. Nadiskubre ito matapos sumuko sa NBI ang isang miyembro ng Gilbert Concepcion Criminal Group na nag-ooperate sa Bicol at Calabarzon. January 2024, nang mapatay ang leader ng grupo na si Gilbert Concepcion sa isang engkwentro sa Parañaque City. Na ang kaso nito ay nakabinbin sa Regional Trial Court. Meron po siya nabilang ko 10 kaso. Merong murder, kidnapping with murder, kidnapping with serious illegal detention, and kidnapping. Giit ng sumukong miyembro ng umano'y criminal group, hindi siya kasama sa malaking bilang ng pagpatay na minsan umano ay nauuwi pa sa pamumugot ng mga biktima. Sobrang laki po ng pagsisisi ko na sumama sa Gilbert Concepcion Group. Dahil po sobrang pagod ng tinanas ko sa bundok at sa bundok kami natutulog. Ang na-recover namin dito ay 12 ng bangkay na biktima ng Gilbert Concepcion Group. Sa instruction ng aming director ng NBI, na si Director Judge Jaime Santiago, alamin namin ang mga possible victims pa. Possible, baka meron pa po. Sana makuha po rin natin para may bigyan natin sila ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hindi bababa sa 6 na sasakyan ang na-hit and run ng isang SUV sa Bukidnon. Ang maaksyong paghabol sa SUV sa pagsaksi ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril habang napapaligiran ng mga pulis ang SUV na ito sa Lantapan, Bukidnon nitong Huwebes. Sinubukan ng SUV na umatras para makatakas, kaya nasundan pa ito ng warning shot. Di nagtagal, nabuksan ang driver's seat at pinadapa ang sospek. Ayon sa mga pulis, ilang oras na nilang hinahabol ang sospek na tinakasan umano ang 6 na nabanggang sasakyan sa Valencia City. Nagsibat mentol itong nakabangga, then yung hardle niya mga checkpoint. Luckily sir, itong mga checkpoint sa different area sa Valencia and Malaybalay is alert. So eventually nagkahabulan sila sa Lantapan. Nakumpiska mula sa sasakyan ang mahigit 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at mga bala ng kalibre 45. Yun lang ang ginawa ng pulis natin, pinaputukan yung gulong niya. Yes sir, para lang mapin down siya sir kay sir, at pursuit ng PNP sir, di talaga siya mag-stop, even to slow down sa mga checkpoint. Kuwang pa nga sir, gibanggaan niya pa itong mga 2 ka-barricade sa PNP. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng sospek. Una na niyang sinabi sa mga otoridad na papunta siyang Cagayan de Oro City bago mangyari ang banggaan at habulan. Accordingly sa suspect sir, napag-utusan lang siya ng may-ari na i-drop ng mga items. So ito nga sir, na-involve sa traffic accident not knowing din na may dala pala siyang drug items. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang sospek habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang may-ari ng sasakyan.
Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Hindi agad ipadedeport ang nangharas umanong Russian vlogger. Dahil po yan sa patong-patong na reklamong kailangan muna niyang harapin dito sa Pilipinas. Saksi, si Ian Cruz. Nakaposas nang iharap sa media ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Nakangisi pa siya at may punto pang kinuha niya ang sombrero na hawak ng isa sa dalawa niyang bantay. Binawi rin naman ito agad sa kanya. Ang kanya namang mga daliri, tila may ipinahihiwatig. Hindi rin malinaw kung para saan ang ipinapakita niyang itim na booklet. Tinangka rin niyang kausapin si DLG Secretary John Vic Remulla pero pinigilan siya nito at ng dalawang bantay. Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ni Vitaly dahil sa kaliwat kanang pangharas sa mga Pilipino. Kabilang rito ang pagkuha ng video na walang consent at pamamahiya sa iba pang gwardya sa Taguig. Tungkol pa yan sa harassment ng isang matandang babae at pagmumura at pagtawa sa isang windsurfing instructor sa Boracay. Nang ipakita sa vlogger ang news reports ng kanyang mga ginawa. Nilibis natin to at hanggang walang verdict laban sa kanya ay hindi siya mag-deport. Dito lang siya sa Pilipinas. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, kahit nga raw payagan pa ng korte na makapagpiyansa ang Russian vlogger ukol sa mga kinakaharap niyang asunto, hindi pa rin siya basta-basta makakawala. Under legal custody siya ng PNP dahil sa kaso, pero under restricted custody ng Bureau of Immigration. So habang walang hearing, ay doon lang siya muna kasama ang Bureau of Immigration as an undesirable alien. May batas kasi ang Bureau of Immigration na pwede sila mag-hold na kahit sinong undesirable alien. Hinahanap naman ang kanyang kasama na nagsilbi niyang cameraman. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Dalawang lokal na kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa mga kontrobersyal nilang pahayag sa kampanya. Sinisiyasat naman ng DSWD ang paggamit umano sa isang babaeng mentally challenged sa isang video para pulaan ang isang kandidato sa Pasig. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ano po, sana po matulungan po kami na makabili ng bigas. Mga testimonya laban sa isang kandidato para pumabor sa kabila ang laman ng ilang videong in-upload sa social media page na The Journal Pasig. Sa isang video, tampok ang 77 taong gulang na babaeng ayon sa kanyang mga kaanak ay mentally challenged at 10 taon ng under medication. Nagalit dito ang kanyang pamangkin. Dismayado since hindi po siya totally aware sa video, hindi rin siya aware na ipopost po yun, kaya super disappointed, and especially po kasi PWD po yung tita ko, kaya parang alam mo yun, na-take advantage yung kahinaan niya para gumawa ng masama at turuan ng masama. Kasama ang mga taga-National Council on Disability Affairs, nagsagawa ng psychosocial assessment ang DSWD sa babaeng nasa video. Sabi ng DSWD, kung mapatunayang may nangyaring pag-exploit o pag-abuso sa isang PWD, ang kagawaran mismo ang mangunguna sa paghahain ng reklamo laban sa uploader. Hindi pa matunton ngayon ang nasa likod ng The Journal Pasig. Tuloy-tuloy lang ang COMELEC sa pag-monitor sa mga kandidato. Nagpalabas ang komisyon ng show cause order laban sa dalawang kandidato. Isa riyan si re-electionist Governor Peter Unabia na sinabing tila may requirement para sa mga bibigyan ng nursing scholarship sa Misamis Oriental. Ayon sa re-electionist, dapat sila ay mga babaeng magaganda. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya ng mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman. Samot atong sakita na. Ang isa pang pahayag ni Unabia, inalmahan naman ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Katoliko nga simbahan gibumbaha. Gusto mo mabunta din pangitabo ni nga real sa farm areas. Bangsamoro Autonomous Region. Masakir sa Maguindanao, nakadungog namin ni sa una. Last election, adunay harassment sa Ingog City. Upat ka kapitan dito sa Ingog Giharas, gisaka. Kisay nagsaka mga Maranao. Antuhin ninyo, kung may tabo nga mapulihan,
ang atong mga katbang punpun, mga mayors, gikan na sa BARM area. Okay mo, dili? Ayon sa tagapagsalita ng BARM, hindi nararapat ang pahayag ni Unabia at nagpapakita ng kakulangan ng mas malalim na pagkakaunawaan at cultural sensitivity dialogue. Kinuwestiyon din ang pahayag ni Unabia laban sa mga Maranao at Bangsamoro, lalo sa panahong ibinabalik at pinapatibay ang relasyon nila sa ibang paniniwala. Hiningan namin ng pahayag si Unabia pero nagsabi siyang bukas na siya haharap sa media. Pero sa isang statement, sinabi ni Unabia na distorted ang video na lumalabas sa social media. Nananatili raw ang mataas niyang respeto sa Maranao community. Mari raw bukas ang kanyang pahayag sa iba't ibang interpretasyon at maring makita na kulang sa sensitivity. Pero ginamit umano ito ng kanyang mga katunggali sa politika para mawala ito sa konteksto. Humingi rin siya ng paumanhin. Sinabing hindi niya intensyong maliitin ang mayamang kasaysayan, pagkakakilanlan at dignidad ng mga Maranao. 3 araw ang ibinigay ng COMELEC kay Unabia para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Kinakailangan natin ng paliwanag dun sa bagay na yan sapagkat maaaring ito ay may paglabag sa ating pong anti-discrimination resolution. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kung hindi sa relihiyon. Ipinagbabawal din daw sa resolusyon ang labeling o pag-aakusa sa individual o grupo bilang aktivista, terorista o kasama sa kriminal na grupo. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. Pinagpapaliwanag din ng COMELEC si Batangas gubernatorial candidate J. Manalo Ilagan dahil sa naging tugon niya sa tapatan nila ngayong eleksyon ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang nalaos na. Hindi ako takot kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, kanyang marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, siyempre, nasa edad yan. Binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. Kung sakaling makita ng task force natin na dapat siyang kasuhan ng disqualification or election offense, yan po yung susunod na at dyan po magkakaroon ng formal na pagpapasagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-i-issue ng summons. Walang direktang sagot si Santos Recto sa binanggit ni Ilagan, pero naglabas siya ng pahayag na nagsabing tuloy lang ang kampanya nila sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Matapos ang 3 taong pagtatago, arestado sa Quezon City ang isang barangay tanod na suspect sa pangahalay sa kanyang pinsan sa Leyte. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Para makumpirma kung daroon nga sa target location, nakipagtransaksyon ng isang undercover na pulis at nagkunwaring bibili ng panabong na manok mula sa suspect. May two proceeding yung tango natin dyan. May dalang orange na box na hinagay ng manok. Nakaitim yung t-shirt, may bonnet na suot. Paki-confirm kung positive yung identity niya. Nang makumpirmang naroon ang suspect, pagdating sa dulo ng eskinita, nadakip na ang suspect na isa palang barangay tanod. Nakakarap siya sa kasong rape na nangyari sa Leyte noong 2022 at nagtago sa Payatas, Quezon City. Ang cover story niya kasi, siya ay isang mananabong at marunong mag-alaga ng manok at siya ay into buy and sell ng mga manok. Nakapagtago siya ng mga 3 taon. Ayon sa pulisya, pinsan ng suspect ang biktima na isa sa katuparan nila ang krimen kapag iniiwan ng lola at pinapaalagaan ang bata sa suspect. Bantay sa lakay pala at ito'y minor de edad at ito'y sa kasamang palad nabuntis pa at present merong 2 taong anak. Sinabihan namin na nahuli na yung ng rape sa kanya, tuwang-tuwa at umiiyak dun sa panayam natin. Hindi po totoo yung
kinagahasa ko po siya, pero nagkamahalan kami dalawa. Kasi nagkaroon kayo ng relasyon? Na-inlove po yung bata sa inyo? Na-inlove po. Alam niyo bang hindi pa rin ito pinahintulutan ng batas? Yung magkaroon kayo ng karelasyon ng bata? Alam ko naman po. Sana po, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. May atras niyo po ang kaso. Nagbabala ang pulisya lalo't dumarami nila ang ganitong mga reklamo. Sa datos kasi ng WCPD natin, majority ng ating mga rapes na nangyayari are known to the victims. At kalimitan, incestuous rape to. Ibig sabihin, related by blood. So, mahirap na ipagkatiwala natin yung ating mga anak ng babae. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Dalawang barko ng China ang nagtangkang banggain ang barko ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Sa ulat ng PCG, nagsasagawa ng delikadong pagmamaniobra ang CCG 3302 sa BRP Cabra. Ilang beses daw tinangkang banggain ang barko ng PCG at nag-deploy rin ng CCG ng mas maliit na CCG 21612 para banggain din ang barko ng PCG. Sa kabila nito, hindi raw nagpasindak ang barko ng Pilipinas sa mga barko ng China. Saksi, si Joseph Moro. Tuluyan ng naitaboy ngayong araw ang China Coast Guard Vessel 3302 na kahapon ay humarang. Papunta natin dyan yung distance 80 yards ma. At halos dumikit sa BRP Cabra. Pero nasa halos 200 kilometro pa rin ang layo nito mula sa palawig sa Zambales. Git ng Philippine Coast Guard, wala silang karapatan sa lugar. What the Philippine Coast Guard is doing off the coast of Zambales, in a distance of 92 to 96 nautical miles off the coast of Cabones, Zambales. What we're doing is a legitimate maritime patrol. Habang tila nagpapatentero ang Cabra at China vessel, minamanman na naman ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa may Itbayat, Batanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, walang permiso ang Chinese vessel pero halos 5 araw nang nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Iniutos na ng PCG na tiktikan at itaboy ang research vessel. The Commandant of the Philippine Coast Guard will most likely deploy another Coast Guard vessel to challenge this kind of illegal activity of the People's Republic of China. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagkakaubusan na ng tiket sa ilang ruta ng bus sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kasama riyan ang ilang biyahe sa Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng PITX, nagpapaaga ang pagbiyahe ng mga pasero dahil holiday ang araw ng Kagitingan sa Miyerkules at may ilang nagdiriwang ng graduation. 2.5 million na mga pasahero ang inaasahan nilang daraan sa PITX mula April 9 hanggang 23. At simula naman sa Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, tigil operasyon ng LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Wala rin biyahe ang mga tren ng PNR sa Laguna, Quezon, Camarines Sur at Albay. Balik operasyon naman ito sa susunod na Lunes, April 21. Pagsira sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng umano'y smuggled na e-cigarettes, vape parts at accessories, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasabat ang mga ito ng Bureau of Customs sa magkakahiwalay na operasyon noong nakaraang taon. Paiigtingin daw ng BOC ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya para masawata ang pagkalat ng mga illegal na vape. MMDA Special Operations Group Strike Force Head na si Gabriel Go hindi sisibakin sa pwesto. Ayon sa MMDA, sa halip ay sasailalim si Go sa 5 araw na training mentorship kung saan tututok sa stress at anger management. Para raw ito sa self-improvement ni Go at hindi isang uri ng parusa. Napuna si Go dahil sa paraan ng pagsita niya sa isang pulis na tila pamamahiya na umano. Kaugnay na inihaing reklamong administratibo kay Go, pinagsabihan na raw ng kanilang legal and legislative affairs staff si Go at pinaalalahanan na papatawan na siya ng mas mahigpit na parusa kung mauulit ang nangyari.
dating accredited NFA retail outlets gagawing Kadiwa stores. Ayon sa Department of Agriculture, sa pamamagitan nito ay mapapadali at mapaparami ang mga lugar kung saan mabibili ang mga murang bigas. Sabi naman ng NFA, malaking tulong ito para mapaluwag ang kanilang mga bodega at patuloy na makabili ng palay na magsisilbing panibagong buffer stock ng bigas. Target na pagbentahin ng NFA rice ang dating NFA retailers sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Matapos di sumipot sa nakaraang pagdinig sa Senado, kinumpirma ng Malacanang na dadalo na ang ilang opisyal ng gobyerno sa pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At payag din daw dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Saksi, si Mav Gonzales. Bukas aniya si Vice President Sara Duterte na dumalo sa ikatlong pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. Alas 3 ng madaling araw sa Netherlands ang schedule ng naunang pagdinig kaya hindi kinaya noon. Kahit inimbitahan siya ni Senadora Amy Marcos na nagpatawag ng hearing. Aniya, magkaibigan pa rin sila sa kabila ng away politika ng kanilang mga pamilya. Meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun namin. So either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. Matapos hindi dumalo ng mga taga-ehekutibo sa nakaraang pagdinig ng Senado na magitan na raw si Senate President Chis Escudero para masigurong magiging maayos ang magiging diskusyon sa susunod na pagdinig sa Huwebes. Sa April 10, i-move yung hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino-sino specifically, pero ang ni-request nga specifically, hindi pwede mawala ay si General Torre na yon kinomit. Base rin sa rekomendasyon ng Senate Legal Department, hindi na kakailanganing isampina ang mga taga-ehekutibo. Kung gusto talaga ilaban ng Senado ay maghain kami ng kaso sa Korte Suprema. Pero ulitin ko, taliwas na yan dun sa nais natin na ang hearing ay magdulot ng paghilom, pagkakaisa at pagkakaunawaan, hindi dagdag gulo at constitutional crisis at dagdag kaso na naman. Pero SP, pwede pa rin sila mag-invoke ng executive privilege pag pumunta sila, depende sa tanong. Yes, depende sa tanong. Sabi naman ni Senadora Marcos, mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon ukol sa pagdalo sa Senado. Pero sana raw, hudyat ito ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan. Ikatlong pagkakataon na raw nilang magpaliwanag sa April 10 at sana wag naman aniyang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. 35 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang panunuyo ng mga kumandidato sa pagkasenador sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ating saksihan. Agrikultura at SMEs daw ang prioridad ni Congresswoman Camille Villar. Batas sa libreng kolehiyo ang tinalakay ni Bam Aquino sa Northern Samar. Nakiisa sa paglulunsad ng Green Rice Action Movement si Atty. Jimmy Bondo, Congressman Rodante Marcoleta, Dr. Richard Mata. Binigyang diin ni Congressman Bonifacio Bosita ang kahalagahan ng road safety. Workers' rights ang isa sa mga tinalakay ni Representative Arlene Brosas. Kalusugan, edukasyon at women empowerment ang mga advokasya ni Senador Pia Cayetano. Reformation ng party list law ang isa sa mga isinusulong ni David De Angelo. Tututukan ni Atty. Angelo De Alba ng Children with Special Needs at PWDs. Mga batas kaugnay sa serbisyong medikal ang prioridad ni Senator Bongo. Nag-motorcade si Atty. J.V. Hinlo sa Pasay. Nagpaalala si Ping Lacson na maging mapanuri sa gitna ng pagkalat ng fake news. Nag-motorcade si Atty. Raul Ambino sa Maynila. Nagpaalala si Senator Lito Lapid na mahalaga makapagtapos ng pag-aaral. Kabilang sa mga prioridad ni Senator Amy Marcos ang kapakanan ng solo parents. Daily wage increase ang tinalakay ni Sonny Matula kasama sina Jerome Adonis at Atty. Luke Espiritu.
Mga polisiya makamahirap ang isa sa mga binigyang diin ni Manny Pacquiao. Nakihalubilo si Kiko Pangilinan sa vendors at customers sa pasalubong centers. Sabi ni Ariel Querubin, ang malakas na reserve force ay susi sa national defense. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang pagpasa ng mapa ng talampas sa UN. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Naantala ang isang rugby game matapos lumambitin sa bubong ng stadium ang isang lalaking naka-parachute sa France. Mabilis na naglatag ng inflatable ang mga rescuer. Dahan-dahan din nilang iniangat ang mechanical ladder at matagumpay na nailigtas ang lalaki. Hindi nakakasuhan ang 17 Pilipinong inaresto sa Qatar dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inanunsyo ito ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng kanyang pulong sa ambassador ng Qatar sa Pilipinas na si Ahmad Saad Nasser Abdullah Al-Humidi. Makakabalik na rin daw ang mga Pilipino sa kanilang mga trabaho. Pagninilay at pamamasyal, pwede pong pagsabayin sa Semana Santa, gaya sa Fatima Rosary Hills sa Carmen, Bohol. Nasa ibabaw ng burol ang kapilya kaya tanaw ang berdeng kapatagan sa paligid. Simula ng itayo noong 1971, isa na ito sa mga dinarayo para sa Stations of the Cross. Tahimik din at napalilibutan ng malalaking puno ang Padre Pio Pilgrim Site sa Pasukin, Ilocos Norte. Paakyat din sa burol ang Stations of the Cross nito kaya pinipiling dayuhin ng mga deboto mula sa ibang lugar. Maingat na inaalis sa bakal ang kanang balikat ng babaeng yan sa Talisay City sa Cebu. Ang sa kasintahan ng babae, nakainom ang kanyang partner na kakauwi lang noon. At nahulog daw ang babae mula sa terrace ng kanilang bahay at bumagsak sa nakausling bakal sa katabing bahay na abandonado na. Inabot ng halos 2 oras ang pagsagip sa biktima. Dinala siya sa ospital habang nakatusok pa ang bakal sa kanyang kanang balikat. May sagot si Barbie Fortesa sa sinabi ni David Licauco sa panayam ng GMA Integrated News interviews na I care for her a lot. He cares about me. Ay, wow naman. I care about him also, syempre. I care about him a lot. Yan. Ito si Kuya. Kung nabigla ang fans sa komento ni David, nagulat din ang fans sa bagong gupit ni Barbie. Ito na raw ang pinakamaikli niyang gupit. Aminado ang aktres, nakabado siya noong una pero masaya naman siya sa naging resulta nito. Paghahanda rin daw ito para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.